Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Natapos na rin yung hearing. Ha? Siyempre, ang nandun ng mga senador, si Alan Peter, talagang inalalayan niya si Marcoleta at saka si Pia. Siyempre, nandun din si Amy, si Padilla, si Loren nagpakita lang tapos umalis din. Yun. Yung ibang mga senador na kakampi nila, hindi naman nagpakita na eh. Pero ang pinakamatindi doon na naging laman talaga ng mga balita, si Marcoleta, mga kabunyog. Nagkalat na naman si Rodante Marcoleta. Imaginein mo ba naman, sabihin mo sa harap ng media, sasabihin mo sa harap ng media, ang totoo, kayong mga media, karamihan sa inyo, mga bayaran. Ganon. Imagine mong kabastusan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuti nga mayroong media sa inyo doon na umaten pa. At least may media pang nandun. Tapos lalastadahan mo lang, sasabihin mo na sa totoo lang kayong mga nasa media ang hinanakit namin, karamihan sa inyo mga bayaran. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan, bastos eh. Kaya ano yan eh, actually ako noon pa, 'di ba? Nagko-comment na ako diyan kay Marcoleta. Kaya nga 'di ba nag-vlog ako niya noon. Sabi ko, huwag kayong maniwala sa panlilinlang at mga pakulo ni Marcoleta. O yun, 'di ba? Kaya noong hearing sa Kamara, pinapa-apologize ako ni Marcoleta, mag-apologize daw ako. Sabi ko, I'm sorry Mr. Chair, I will not apologize. I want him to apologize, Mr. Chair. Hindi. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yon. With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. 'Di ba? Sabi ko, opinion ko yun. Kasi yun talaga yung tingin ko sa kanya. Yun ang tingin ko sa kanya. Hindi ako nag-sorry. Sabi ko, I'm sorry Mr. Chair. I will not apologize. O ngayon, sa mga ginagawa ngayon ni Marcoleta, sabihin nyo kung nagkamali ako. Sabihin nyo kung nagkamali ako. Tingnan nyo. Sasabihan mo yung media na karamihan sa inyo mga bayaran. Saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng mali-malitang salapi, hindi po maganda yun para sa ating bansa. Tama ba yun? Hindi lang yun. Kabastusan naman yun. Mabuti nga, kahit papano, kinukover pa rin kayo ng media o may medyang nandun kahit papano nagtiyaga pa. Diba? Pasalamatan mo nga yun eh. Sa halip, ang nilastada pa. Nilastada. Imagine niyo yan, sobrang bastos ni Marcoleta. Kahit si Cayetano, ganun din. Sobrang bastos din. May mga dala pang dyaryo, pinakita pa ni Cayetano. Isa-isang dyaryo Isa-isang dyaryo. Pinakita niya ang sabi pa nga niya sa Manila Bulletin Today. Bulletin Today yan nung panahon. Ay ngayon, Manila Bulletin na yan. Sabi niya, itong Bulletin Today, kinukomentaryuhan niya yung mga media, yung Philippine Star, okay daw, at least okay daw. Yung Inquirer daw na dapat sana pinaka-credible ay questionably din. But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan niyo yung nangyari kahapon ha. Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair ha,
Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction raps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag, di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no? Ang gusto niya kasi, dapat daw ang coverage o yung coverage ng nangyari, dapat nandun daw siya. O malaking letra Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Yun daw dapat ang hinighlight. Ha? O? Mga kabunyog, mga kababayan. 'Di ba? Lahat. Kung ano yung kung paano trinato ng media yung nangyari, lahat 'yon inisa-isa ni Cayetano at nagkukomentaryo siya. Sabi niya, naiintindihan ko yung naramdaman ni Senador Marcoleta. Kasi naman, tingnan nyo naman ang coverage nyo. Dapat ang hinighlight nyo, ako pa rin ang Senate President. Anong pakialam mo? Bakit mo papakialaman ng media kung paano nila tinitingnan yung nangyari? Ha? Freedom of the press yun. Freedom of the press. Bakit mo pwede mo bang pakialaman ng media kung ano ang tingin ng media ng nangyari? Yun. Kinukover nila eh. Kinukover nila. Oh, ang gusto kasi ni Cayetano i-highlight na siya pa rin ang Senate President. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Oh, at ngayon, si Marcoleta naman, ay kayo sa media kasi bayaran. O di, alam nyo, yung media nag-react. Yung Senate media, nag-react sila. Sabi nila, kabastusan ang ginawa sa amin. Ang gusto nila, ikialaman kung paano namin kinukover ang Senado. O yun yung ano yan, yan ay paglabag na sa freedom of the press. Totoo yun. Bakit nila papakialaman? Parang katulad din kahit sa Malacanang. Mayroong Malacanang press corps. Ibig sabihin, ang mga media natin, mainstream media, may naka-assign doon sa Malacanang. Magsasalita yan si Yusek Castro, magsasalita yan, magbe-briefing yan, media briefing. O, ilalagay na yan ng mga media na balita. Kung paano yan binalita ng media, kanila na yan. Freedom of the press yan. Freedom of the press. Hindi mo pwedeng pakialaman kung ano yung ibabalita nila. Bahala sila kung ano yung ibabalita nila. O,
Itong si Cayetano, diktador eh. Ha? Diktador. Pati si Marcoleta. Kasi ang gusto nila, dapat daw ganito ang pagkakabalita. Dapat naka-highlight siya na siya pa rin ang Senate President. Bakit mo papakialaman yun? Ha? Pwede bang pakialaman ang media kung paano nila binabalita ang mga nangyayari? Basta't hindi sila nagpi-fake news, hindi nagdi-disinformation, yan yun. Kung paano nila tinitingnan ang pag-unfold ng mga events, ng mga issues, freedom of the press yun. Ay ang gusto yata ni ano na eh. Ang gusto niya, mga kabunyog, dapat daw ganito. Dapat sinabi doon na siya pa rin ang Senate President. Kaya sabi niya, itong dyaryo na to, hindi maganda ang pagkakagawa ng ng nangyari. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Yan si Cayetano at yan si Marcoleta. Ay ngayon, dahil grabe yung reaksyon ng media, talagang nag-react kay Marcoleta, nung bandang huli, nagsorry si Marcoleta. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement and kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ng media? Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Diniretso ko ba, media? Ganon. Gusto ko lang marinig muna para dami niyo. Parinig ko na. Ha? Na? O yun. Kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nilala. Kasi, I'm coming from deep frustration. So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Yun, nandyan na naman. Sabi ni Marcoleta, hindi niya naman daw intention yon. Mga kabunyog. Pasensya na po kung ako ay nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ay, mga kabunyog. Yan kasi, yan ang problema sa inyo, itong grupo ninyo dyan, Cayetano, Marcoleta, Pia Cayetano, Amy Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung sinasabi niya ni Cayetano na ginagawa daw nila yon dahil yan daw ang duty nila sa sambayanan at sa konstitusyon, yan daw ang gusto ng Diyos. Kung ang ginagawa nyo ay para sa bayan, para sa kagustuhan ng Diyos, bakit nagrereklamo kayo ng ganyan? Di ba? Di ba? Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Salamat din sa inyo. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.